have no weight and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. As morning breaks and earth's faint shadows flee, in a life in death, the Lord abide with me. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Mark chapter 10 verses 46 to 48. At ganito po ang sinasabi. Sila ay dumating sa Jericho. Habang si Jesus nakasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao ay papalabas sa Jericho, ang bulag na si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya na si Jesus na taga Nazaret ang naroon, nagsimula siyang sumigaw. Sinabi niya, "O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin." Sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik, ngunit lalo siyang sumigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Siguro ang iba ay maaaring sinasabi na si Bartimeos ay isang taong walang galang, no? Kasi nga nagsisigaw siya. At maaari ding yun ang dahilan kung kaya't sinaway siya ng napakaraming tao. No? Siguro po nakakabulahaw yung kanyang pagsigaw. Ngunit sa mga taong matagal nang nananalangin at humihiling ng kagalingan at hindi natutugunan, may pagkakataon siguro na talagang mapapasigaw ka upang makuha ang atensyon ng ating Panginoong Diyos. Ang isang bagay na nakaka-encourage dito ay hindi pinagbawalan ni Jesus ang ganitong sitwasyon. At sa katunayan, yung pagsigaw ng malakas ni Bartimeos ang nakakuha sa atensyon ni Jesus. At ayon sa verse 49, ang sabi, nang marinig ni Jesus ang pulubi na sumisigaw, tumigil siya at sinabi, "Dalhin niyo siya sa akin." Kapag pala po tayo ay sumisigaw o isinisigaw natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Jesus, ay makakatiyak tayo na dinirinig niya tayo. At marami tayong mababasa sa Old and New Testaments sa ating Bible na ang sino mang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. Mababasa po natin yan sa Joel 2 verse 32, sa Romans 10:13, at ganun din sa Acts 2 verse 21. At maging sa ating teksto sa umagang ito ay nagpapakita ng isang powerful example ng katotohanan ito, na kapag tayo ay sumigaw, tumawag kay Jesus, naririnig niya po tayo. At very interesting po ang sinabi ni Jesus kay Bartimeos nung siya'y pagalingin. Ano po yung sinabi niya? "Your faith has made you well." Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gayon din sa atin. Pagagalingin tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Well, maraming paraan upang tayo ay gumaling. Ngunit kung wala ang ating pananampalataya o yung pagtitiwala natin ng 100% sa ating manggagamot, hindi tayo gagaling. Hindi natin mararanasan ang kagalingan. At kung minsan, kailangan nating ulitin
ang ating pagtawag, ang ating pagsigaw upang marinig tayo. Katulad ng sinasabi sa ating teksto sa umagang ito, maraming tao ang nagpatigil kay Bartimeo sa kanyang pagsigaw, ngunit lalo pa siyang sumigaw at mas malakas pa. Ano po ang kanyang sinigaw? Anak ni David, maawa ka sa akin. Napansin po ba natin, hindi natin palaging makukuha o makakamtan ang kagalingan sa unang paghiling o pagsigaw kay Jesus. Minsan, isinisigaw natin o isinasamo natin ang kagalingan, ngunit parang ang layo ng kagalingan. Ano ang dapat nating gawin? Parang sinasabi sa ating teksto sa umagang ito, na tulad ni Bartimeus, kailangan nating magpatuloy sa ating pagsigaw. Maraming hadlang minsan sa ating paglapit sa ating Panginoon. Minsan pangyayari, sitwasyon, o katulad nung case ni Bartimeus, o mga tao mismo ang hadlang. Ngunit sa halip na ma-discourage tayo ng mga bagay na ito, ipagpatuloy natin ang ating pagsigaw, ang ating paghingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus. Huwag po tayong mag-give up. Kahit pakiramdam natin minsan na napaka-imposible o wala ng pag-asa. Ito ang uri ng pananampalataya na dapat meron ng bawat isa sa atin. Katulad ng pananampalataya ng bulag na si Bartimeo. Kailangan nating magpatuloy sa ating pagsigaw sa ating Panginoon. Hanggat hindi natin nakakamtan ang kagalingang kinakailangan natin. Kaya kung ikaw ay tumatawag at sumisigaw sa Diyos at ang nakikita mo o nararamdaman mo ay karamdaman, magpatuloy ka pa rin sa iyong pagsigaw. Kung ikaw ay tumatawag at sumisigaw sa Diyos at ang nakikita mo ay kabigatan, magpatuloy ka pa rin sa iyong pagsigaw. Kapag ikaw ay tumatawag at sumisigaw sa Diyos at ang kalungkutan at kapighatian pa rin ang nakikita mo, ipagpatuloy mo ang iyong pagsigaw. Kapag ikaw ay patuloy na tumatawag at sumisigaw sa Diyos at ang nakikita mo ay karahasan at kawalang hustisya, magpatuloy ka pa rin sa iyong pagsigaw. At kung minsan sa ating pagtawag at pagsigaw sa Diyos, ay nakikita pa rin natin ang maraming hadlang at problema, magpatuloy pa rin tayo sa ating pagsigaw. At kapag ikaw ay nasasaktan, magpatuloy ka pa rin sa iyong pagsigaw kay Jesus. Ano man ang iyong pangangailangan, naririnig tayo ng Diyos at Siya ay tutugon. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Naririnig ng Diyos ang ating mga daing at ang ating mga pag-iyak. At Kanya tayong tutulungan at ililigtas sa anumang umaalipin sa atin. Maaaring hindi dumarating ngayon ang kagalingan or even bukas o sa mga susunod na mga araw. Pero isa lamang ang tiyak natin, darating ito at darating ang kagalingan sa atin. Ito ay darating sa lahat ng tumatawag at nananampalataya kay Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buong magdamag na kami ay iyong iningatan. At ganun din, salamat sa kalakasan na taglay namin. At sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, ay aming idinudulog ang bawat gawain namin, mga plano namin, mga trabaho namin, Panginoon. Pangunahan mo po kami at maging pagpapala kami sa sino man na makakasalamuha at makakausap namin. Salamat din sa iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon, na nagpapaalala sa amin na huwag kaming magsawa sa aming paghiling sa iyo, sa aming pagsusumamo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy na nararanasan namin ang iyong presensya, ang iyong pagtugon sa lahat ng aming dalangin. Amin ding itinataas, Panginoon, sa umagang ito, ang lahat ng mayroong karamdaman. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang lupang katawan upang maranasan namin ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa araw na ito, sa mga nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy na pagpalain po sila. 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, at aming ipinagkakatiwala sa inyo ang buong maghapon na ito. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.